Good morning guys sa lahat. Gusto ko lang i-update sa inyo yung aking farm, yung aking babuyan at sa kambing natin mamaya guys. So dito tayo guys sa aking mga baboy. Ito po ay mga upgraded native at may pure native din po. Ito mga buntis po sila. So may dalawa po tayong buntis dito. Tapos mayroon pong isang hindi pa nabuntis. Tapos itong dalawa, ito po yung pure native guys. So dito naman tayo sa ating mga kambing. Ito sila guys. Ito yung aking bulugan. At ito naman yung full blood red boer natin. Pero hindi pa ako yun guys. Dumalaga pa lang yan. Ito naman yung pure Anglo-Nubian. Ito guys yung mga pinaanak ko noon. So almost 3 months old na sila. So tignan nyo guys ang lalaki po. Ayan. Kalalaki po nila. Wala pa pong 3 months old ang mga yan. Ito naman yung kwan natin guys. Full blood na traditional. Ito ay may sampan na guys, pero hindi natin sure kung buntis ba o ano, kung nabuntis siya. Tapos ito rin yung bowang kung tawagin guys. Yan po yung anak niya. Almost 3 months na rin po yan. Dalawa po yan noon pero namatay po yung isa guys. So isa na lang ngayon. So ito guys yung mga pinapatanim ko ngayon. Nagpapatanim ako ng mga tanglad, lemongrass. So ayan po guys, pinaano ko lang. Kasi very useful po ang tanglad guys sa pagluluto. Pwede ring pakuluan yan, tapos yun po ang iinumin natin. Kasi marami yata ang benefits natin sa ating mga katawan kung iinom po tayo ng mga ganyan. At ito po yung mga madre de agua. So nagpapatanim muna ako ng mga guys, mga pakain ng ating mga kambing. At dito rin yung natin, mga pinapatamnan natin ng mga gulay-gulay sa paligid lang ng ng kubo-kubo ng ating tauhan. Yan po guys ay makakatulong sa kanila yan para may dagdag sila sa mga pangkain-kain nila araw-araw. Pwede rin silang magbenta kung halimbawa marami. Kaya lang guys, konti na yung dahil nagkamatay na yung mga unang tinanim noon. So nagtanim ulit sila ng mga panibago guys. At sa ngayon po mayroon na rin silang pinagkukunan ng mga pang-ulam nila. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila na kung hinihintay nila yung sahod nila na yun ang ikabubuhay nila, ay hindi, kukulangin po. Kaya yun lagi kong sinasabi sa kanila na magtanim-tanim para sa kanila yon, hindi para sa akin, dahil ako naman once a year lang kong umuwi. So eto guys, pinapuntahan natin yung isa nating site. Yan po yung mga tao natin. Kasi may mga tanim ako dyan noon na mga kahoy, tulad ng mga nara. Hindi ko alam kung nabuhay pa ba sila o ano. So pabibisita natin guys sa kanila ngayon. At ayan po, hindi man po akin lahat yung nakikita nyo guys. Bali nasa less than 4 hectares lang po yung akin dyan, yung lupa ko dyan. So hindi naman po kalawakan. At yun nga po, pacheck ko sa kanila yung mga itinanim kong nara noon nasa bakasyon po ako. At
Ayan. Ah, may tao po tayong binabayaran para mag-ayos po dyan sa ating farm. Nang sa ngayon ay pagdating yung araw na tayo po ay magpo for good na po, mayroon na po tayong mga naumpisahan. Hindi po yung mag-uumpisa pa lang pagka-uwi po natin. At siyempre, hindi natin alam kung kailan darating yung time na yon. May mga edad na po tayo. So, habang maaga pa, eto, nagpapatanim na po tayo. At baka sakaling makakatulong din ng dagdag pangkabuhayan pag nasa Pilipinas na po tayo. Dahil siyempre, once na nag-for-good na po ang isang OFW ay hindi na po tulad ng kinikita namin, yung kikitain namin sa Pilipinas. So, ayan, ginagastusan ko talaga yung mga pagtatanim ng mga kung ano-ano dyan, saging, mga kahoy. At doon natin makikita guys kung halimbawa malalaki na sila, so pwede rin tayong mag-harvest na siguro. Ganun lang po. So ayan po, medyo may kalayuan ng konti mula doon sa aking kambingan, pero abot tanaw po yan. Nasa ano lang yan, 300 meters to 400 meters ang layo. So medyo masukal ng konti yung pan dinadaanan nila. Ayan ang tawag dyan, parang nakakatinik yata ang mga ito, kaya medyo bagal ang lakad nila. So guys, nung nakabakasyon po ako, ito po yung ginawa ko. Kasi first time ko pong nakita yan. Last September. Yun po yung first time na pagkakita ko sa mga property ko po na yan mula nung nabili ko po, dahil 4 years nga po tayong hindi nakauwi mula nung nagka-COVID. So parang gusto ko na namang uuwi. Ang problema lang ay syempre walang budget. Yan po, yun po yung kabuuan ng aking at dito naman po sa parte po ng palayan, konti lang po yan. Pinatamnan ko na po ng mga gabi, yung taro, ganon. Para po pag nanganak po yung mga baboy natin na buntis ngayon, plano ko po magpapabakod po ako dyan ng paglalagyan sa kanila. Bali, pakakawalan lang po namin yung mga baboy, yung mamumuhay sila ng yung ordinary na parang native talaga. Tapos yan na po ang mga ipapakain natin. Pero marami pa pong pwedeng dapat itanim na ipakain sa kanila, tulad ng mga kalabasa, saging, mga ganon. Para hindi na po tayo bibili ng ipapakain sa kanila tulad ng mga feeds o mais. May konting maisan din naman po tayo, pero hindi po maasikaso ng mga tao ko, kaya yung pamangkin ko muna ang nagtatanim doon. Nagbibigay din naman ng konting share ko doon, pakain sa mga manok at saka pato. So magdadagdag po tayo ng ng pananim tulad niyan, gabi at saka saging. At yun po ang ipapakain natin sa mga alaga nating hayop pag marami na po sila, pag malalaki na sila. So yun lamang guys ang aking update dito sa aking YouTube, dito sa aking farm. So sana po hindi po kayo magsasawa na mag-support, dahil eto, hindi man po tayo expert na gumawa ng YouTube, yung mga videos, pati yung mga pag-edit. So pagpasensyahan nyo na lang po muna. At siguro pag medyo
Actually, may mga nagtuturo din sa akin, kaya lang kulang sa time talaga. So, yun, hanggang dito lang muna yung kaya natin. So, pasensya muna kayo guys. At ulitin ko po, maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa na sumusuporta sa aking simpleng YouTube channel. At ma-share man lang ng konti yung kung anong meron tayo, kung anong ginagawa. Hindi naman po sa ipinagyayabang or ano, dahil alam naman po natin na marami pong mga kababayan din natin na may mga ari-arian din po. So yung iba, pag pinapakita mo yung mga ari-arian mo, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.